Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Alam niyo po bang may tatlong paraan para biyakin ang mga sandwich board ng mga latest smartphone ngayon tulad ng sa mga iPhone? Dito po sa maikling video natin ay ipapakita ko po sa inyo ang pinaka-safe sa tatlong paraan na yon at ipapaliwanag ko rin po kung bakit. Ang tatlong paraan na tinutukoy ko ay una, gamit lamang ang preheater. Pangalawa ay gamit lamang ng hot air blower. At ang pangatlo ay gamit ang kombinasyon ng preheater at hot air blower. At ang pinaka-safe po sa tatlo ay ang paggamit po ng pangatlong paraan. Ang kombinasyon ng preheater at hot air blower. Unlike po kasi sa preheater lamang ang gamit, ay malaki po ang chance na bumigay ang lower board, lalo na sa mga baguhan pa lamang, dahilan para mawalan ng signal or baseband ang unit. Sa pangalawang paraan naman, which is gamit lamang ng hot air blower, ay malaki ang chance na ma-overheat ang upper board na posibleng magresulta sa pagkasira ng CPU, NAND IC at ng power IC. Mahalagang malaman po natin na ang mga kumpanyang tulad ng Apple ay may pamantayang sinusunod para sa kalinisan ng kalikasan. Mula sa iPhone X hanggang sa mga pinakabagong modelo ay mahigpit na gumagamit ang Apple ng lead-free na solder sa lahat ng kanilang logic boards. Ito ay dahil sa pagsunod ng Apple sa RoHS o Restriction of Hazardous Substances. At dahil sa pagtalima at pagsunod nila sa nabanggit na pamantayan, ay ang solder lead na ginagamit nila ay typically SaC3U5 na may 96.5% tin, 3.0% silver at 0.5% of copper. At ito ang mahalaga natin malaman. Ang melting point ng solder lead na ginagamit ng Apple sa kanilang mga logic boards ay from 217 degrees Celsius to 221 degrees Celsius. Importanteng malaman po natin ang impormasyon na ito dahil ito ang magiging guide natin para hindi natin ma-overheat ang motherboard. At dahil sa impormasyong yan, ay masasabi ko po na ang pinaka-safe na paraan sa pagbibiyak ng sandwich board ng mga iPhone ay ang paggamit ng kombinasyon ng preheater at hot air blower. Sa pamamagitan po kasi ng preheater, ay paiinitan na natin ang lower board ng below 221 para hindi ma-reach yung melting point ng mga BGA balls sa lower board. Then gamit naman ang hot air blower, ay paiinitan na natin ang upper board ng may kasamang pagkontrol sa init. At dahil sa prosesong ito, ay mas safe ang ating motherboard. Samahan nyo lang po ng sipag at tiyaga at maraming practice dahil ang sekreto sa pagiging mahusay na technician ay hindi lang sa dami ng kaalaman, kundi dahil din sa dami ng ating ginagawang pag-e-ensayo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!